Pinaaresto po ng Makati RTC Senador Antonio Trillanes kaugnay ng kasong libel na isinampa ni dating Makati Mayor Junjun Binay. Nagugat ito sa akusasyon ni Trillanes na nanuhol ang kampo ni Binay ng ilang judges sa Court of Appeals. 10,000 piso ang tinakdang piyansa para sa kaso. Pinag-aaralan na raw ng kampo ng senador ang susunod nilang hakbang. Git naman ng senador kung layunin ng pamilya ni Binay na sindakin siya. Abay, nagkakamali raw sila. You are wrong. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono ng abogado ng pamilya ni Binay na si Attorney Claro Certeza. Magandang umaga po, Attorney Certeza, sir. Hi, good morning, Martin. Good morning, Erwin. Yes, sir. Sir, kahapon nga ho, sabi na arestuhin, naka-ready na ho yata yung warrant, pero nasa labas po ng bansa si Senador Antonio Trillanes. Pero ang tanong niya po ay ganire, sir. Sabi niya, ako ay nasa Senado at dapat ako immune sa mga ito, lalo pag may sesyon. Ikalawa, these are minor cases daw, mga libel. Nagtataka siya, bakit meron daw siyang warrant of arrest when in fact, dapat yung mga ganitong mga malilit na kaso, hindi daw muna ini-issue yata. Parang something to that effect, sir. Kaya sabi niya, hindi po siya nasisindak daw dyan sa libel na i-final po ni dating Mayor Junjun Binay. Well, unang-una, gusto kong iliwanagin lang Opo. na ito ay hindi paninindak. Kaya ginawa ito ni Vice President dahil kasinungalingan yung mga paratang na ginawa niya, lalo-lalo na yung pagsabi na nanuhol daw si Mayor Junjun Binay doon sa Court of Appeals. Ngayon, libel is libel, whether he will call it minor or major is beside the point. Kaya criminal case po ito. And may karapatan talaga si VP Binay na mag-file ng ganitong kaso para lang pakita sa lahat na kasinungalingan po yung ginagawa sa kanya. Kasi sir, ang tingin po ng ilan ay yung pagbitiw niya raw ng mga salitang yon ay nasa committee hearing yata o ito yung mga interview sa kanya sa mga pahayagan at radyo at television, sir, which is not covered actually ng immunity dahil nasa Senado siya, attorney, sir. Maliwanag po ginawa niya yung statement na to sa labas ng Senado. Ito po ay mga media interviews na kung saan pinaratangan niya na nagsuhol daw di umano si Mayor Junjun. Now, we believe that is not covered by the privilege. Opo. Pangalawa po yung pagsisinungaling, wherever it may be, it must be corrected po. Ay base po dun sa mga sinabi ni Senator Trillanes, kanyang kasagutan dito sa kasong libel na arestuin siya, lumalabas, sir, na kasi di ba sa Senado, dapat di ba, wala kang pinapanigan, di ba? Right. In aid of legislation. Correct. Talagang ang punter niya, sir, para mapabagsak si Vice President Jejomar Binay. Lumalabas dito, sir, na this is a political and a moral victory for your camp. How do you feel about it? Well, natutuwa kami regarding this development, no? Gaya nga po ng sinabi nyo, inaasahan sana namin noon sa Senado ay isang impartial investigation. Ang nangyari ho inquisition ho yung nangyayari doon. Ngayon, he may be covered by the privilege na naandun po siya sa Senado. Pero nung lumabas na siya at out and out sinabi niya po na nanuhol si Mayor Junjun, pero at the same interview sinabi rin niya po na wala siyang ebidensya, yun ho ay libelous. Alright, sir, may dagdag ko lang. Kahapon po ay nagsalita rin si Secretary Edwin Lasierda na ang sinasabi niya patungkol daw yung sinabi po ni Ombudsman Morales kahapon sa pahayagan na there are a lot of corrupt in the government. Ang sinasabi ni Edwin Lasierda, ang pinapatamaan daw ni Ombudsman doon ay si Vice President Jejomar Binay. Ano po ang reaksyon niyo rito at ano ho ang plano ninyong gawin, sir? Alam nyo, matagal na ho itong issue of corruption. Opo. Nakakalungkot po na ang nangyayari ngayon trial by publicity. Right. They always keep on harping about corruption, especially so against the Vice President. Ngunit not a single piece of evidence ay nailabas po that will sustain the accusation in court.
Kaya nga po natutuwa si Vice President na ngayon dito sa kaso na mga hinain niya sa husgado na yun ang talagang proper forum. Unti-unti ho lumalabas yung katotohanan. Hindi ho kami kakatigan ng DOJ at magpapile ng kaso kung wala akong basis yung sinasabi namin kasi nungalingan yung accusation ni Senator Trillanes. At saka parang hindi na ho yata epektibo, sir, yung issue tungkol sa korupsyon, na paratang kay VP Binay dahil tumataas po ang rating ni Vice President Attorney Certeza. Kasi nga po itong paulit-ulit na paratang na puro salita, nakikita ng ating mga kababayan ng katotohanan na ito lahat ay paninira lang dahil sa politika. Okay. Attorney, meron pong mga naglabasan na mga negative na advertisement laban kay Vice President Jejomar Binay. Meron po ba kayong legal action na gagawin? Ito ba'y, well, to begin with, is this legal na maglabas ka ng advertisement na talagang mapanirang puri? Alam nyo, this matter was brought to our attention a few days ago. No po. Pinag-aaralan po namin to pero nakakalungkot talaga na ang ating sistema ng politika ay kumbaga bumagsak man sa ganitong klase that we will have ads accusing people and degrading people. As to any legal action, pinag-aaralan pa po. Sir, sabi po ni Senador Antonio Trillanes, kahit na may libel, itutuloy pa rin daw ang pagbubunyag niya ng mga sinasabing anomalya sa Makati. May nakahanda na po ba kayo o kinakasang aksyon hinggil dito kung itutuloy nga ni Senador Trillanes yung patuloy na pagbubunyag ng iba pang mga anomalya po sa lungsod ng Makati, sir? Alam niyo po, kung pagbubunyag ng mga tunay na anomalya, hindi ho problema yun. Karapatan ho yun ng bawat isa sa atin. Pero ho yung pagsasabi ng mga bagay-bagay na walang batayan o outright lie, yun po ay actionable. At you can be rest assured na pag gagawin niya yun, we will file the appropriate case. Okay, attorney, sa Amerika po, nauso po yung tinatawag na knockout copy or knockout advertisement. Ito po yung mga negative advertisements na mga political parties laban sa mga kanilang katunggali. Pero hindi po ito nauso sa Pilipinas. Ngayon, sir, if ever, this will be a case study or a precedent, no? For the coming elections. Pero ang tanong ko nga, sir, is this legal na pwedeng kang magbayad ng advertisement para makasira lang na ibang kandidato? Legal ba ito? Sa tingin ko po, dapat hindi. Kasi yung paninirang puri ho, that's prohibited under our laws. If the knockout ad, as you said, will be aimed to achieve this objective na sirain na isang tao o isang grupo. Alright. Dapat may pagbawal ito. Okay. Attorney Certeza, panghuli na lamang po, sir. Ayon po dito sa, actually, kahapon pa, sabi ni Senador Trillanes, imbis na magpapile siya ng mga kaso kung ano-ano si Camporo ni Binay, bakit hindi na lang daw sagutin? Kasi hindi pa yata tila sinasagot ng VP ang mga akusasyon laban sa kanya. Gayon din po, si Secretary Edwin Lasierda ang sinasabi, mas mabuti pang sagutin na lang ni VP Binay para totally matigil na issue na ito dahil hanggang ngayon may agam-agam pa rin. Well, hindi, ewan ko kung yung taong bayan o sila ang may agam-agam. Dahil hindi pa raw talaga nasasagot ni VP Binay ng kampo niya yung mga akusasyon, sir. Ano ho reaksyon niyo rito, attorney? Alam nyo, malaking kasinungalingan ho yan. Sinasabi nilang hindi sumasagot si Vice President Binay. Kahit po doon sa hearing sa Senado, ang City Hall po ng Makati made available to the Senate investigation all manner of documents that were requested. Also, nag-submit ho si Vice President ng affidavit bilang sagot doon sa mga paratang. Ganon rin po sa ombudsman nung pinailan ng kaso si Vice President.
nagsubmit rin ho siya ng affidavit at mga proper pleadings bilang tugon Right. doon sa mga akusasyon. Kaya sinasabi ko po, kasinungalingan po yung hindi sumasagot. Ang gusto ko lang huliwanagin, hindi humaharap si Vice President doon sa Senado. Okay. Dahil maliwanag po doon na ang mga testigo, pagpabor sa kanya, ay dinabastos at nilalait. Kaya nga po welcome ni Vice President itong development na to kung saan ang usapin nasa husgado na. All right. Dito po mag-explain So- at mag-testify po si Vice President. All right. Attorney Claro Certeza, abogado po ng Pamilya Binay. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, attorney.